Okay. Okay, magandang hapon sa lahat. Umaga man dyan, tanghali man dyan, no? Magandang araw na lang. Yun na lang sabihin natin, ano? At syempre pa, dito sa ating mga kababayan, no? Mga Bisaya natong kauban, no? Mga kaigsuunan diha sa Visayas ug Mindanao. Mayong adlaw ninyong tanan, no? So, pag-usapan lang natin itong bago na ng mga pakulo. Bagong pakulo na naman ni Robin Padilla. Talaga naman, no? Hindi ko na talaga malaman kung ano ang nasa kukute nito. Talaga bang ano pa ba to? Nag-iisip pa ba to? 2023 pa yan, 2022. Talagang puro maka-China ang pinagsasabi nito, no? May panahon pang pinipilit niya pa yung Chinese Coast Guard na parang tila civilian daw, at may mga ganong pangyayari noong 2023. So kung balikan nyo yan, mga kaigsunan, no, mga kaibigan, mga kasama sa Katagalugan, kung balikan nyo yan, paulit-ulit na lang, ano? Walang pinag-iba ito kaya Duterte. Parang trumpa ito ni Duterte at nila Panilo, nila Roque, na yun nga lang, tingnan yung resulta, nanalo, napasok sa Senado, at yan na yan. Bukang bibig niya na yung pagtatanggol sa China imbis na pagtanggol ang ating bansa. So ito, pakinggan nyo yung pinagsasabi niya, no? Pakinggan natin. Mambabatas na masyadong matapang ang nagiging posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay na issue sa West Philippine Sea. Samantala, nanindigan naman ang isang senador na dapat imbestigahan ang kontrobersyal na gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa kapila ng pagtutol ng ilang mambabatas. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, bakit ko naman siya kukontrahin? Ito ang pananaw ni Senator. Yun, no? Umpisa pa lang masyado daw siyang natatapangan. Abay, duwag ka kasi, no? Yun lang sagot natin dyan tapos sabay bawi siya na sa bagay, presidente siya. Yun siguro ang gusto niya mangyari. Dapat, huwag ka na magsalita. No? Mga kaigsunan, mga kababayan, dapat din na siya umiipal pa. Kasi alam naman natin, pag siya nagsalita, pabor kay Duterte, pabor sa China. Tapos ngayon ito, nagsasalita pa. Tapos sinasabi niya, masyado na matapang yung ginagawa ngayon ni BBM. Makinig ka muna, boy, at pag-aralan mo muna ang ginagawa ng kasalukuyang gobyerno. Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN. Kasi putulin mo natin, no? Ang banat na niya masyado na daw lumayo. Bakit daw manghihingi doon sa Estados Unidos o sa Europa na pwede naman daw sa ASEAN na mga bansa? Hindi ka ba nag-aral ano bang klaseng talagang tao to? Hindi mo ba pinag-aaralan yung mga kung sino-sino din yung bansa na miyembro ng ASEAN? Diba halos ang marami dyan dito lang nakapaligid sa China, sa Pilipinas. Andyan yung mga Vietnam, Indonesia, Malaysia, Singapore,
At yung mga yan, talaga namang hindi hamak na maliliit yan. Katulad din lang natin. Ang malaki lang yan is Japan. Tapos yung mga Korea, kung ano man yan. Eh, ikaw nga, ang galing-galing yung pumasyal-pasyal doon sa Europa. Ha? Alam mo kung ano yun? Yung Russia. Ha? Nung manalo kayo, para kayong nagwaldas ng pera doon sa Russia, di ba? Tapos ngayon, lumapit kayo doon, kung ano ang pinagagawa nyo, binibida ni Duterte, binibida nyo na rin. Tapos ngayon, ito, yung problema sa China, ayaw mong palapitin yung, alam mo, sino to? Binoy. Alam mo, boy, mayroon tayong mutual agreement sa, US. Natural lang yun na kung sakaling may mga problema tayo, siyempre doon tayo makikipag-ugnayan dahil may treaty tayo, may mga tratado tayo sa US eh. Bakit kailangan natin makipag-usap dyan sa maliliit na Vietnam na Indonesia? Eh sila nga mismo binubuli at hinaharas din ng China eh. So, ang dapat natin kausapin yung kung saan tayo may tratado. Dahil anumang problemang pang seguridad, yun ang talagang pwedeng tumulong sa atin. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Ikaw, senador ka mo eh. Tapos di mo alam yun. Pambira. Talagang, sayang na sayang yung boto natin sa, ewan ko, taran. Okay, pagpatuloy natin. Yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, sana hindi na umabot doon. Putulin mo natin, Hindi na namin kailangang tanungin ka eh. Kasi alam na namin ano ang plano mo eh. Pag ikaw ang panggagalingan ng suhestyon, panigurado yan. Panigurado yan. China, pabor sa China yung desisyon. Dito pa nga lang eh, kumukontra ka. Kunyari, pumapayag ka kasi siya ang presidente, pero nagpaparinig ka ng yung mga suhestyon na palpak din naman. Yung sabi mo, sabi mo nga, bakit hindi sa ASEAN muna mga bansa makipag-usap? Bakit doon sa US at sa Japan agad? Yung Japan nga, kasama yan sa ASEAN eh. Kung tutuusin US lang yung, at ang US, mayroon tayong tratado, Mayroon tayong tratado pagdating sa pangsiguridad. Kumbaga, pagdating sa mga military, usapang mga lohistika, mga usapang pangproteksyon, US yung kausap natin dyan. Pagpatuloy natin. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea at posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para mas maintindihan ng taong bayan kung ano itong mga drastic decisions na ginagawa nila. Paalala ko lang hindi daw panahon para mag-divide tayo. Tama naman yun. Pero yung ginagawa mo panghahati yan. Kasi kinukontra mo yung galawan ni BBM kinukontra mo. Kaya paano hindi panghahati yan? Panghahati yan. Kunyari ka pa na hindi sinasabi mo huwag makipagtalo sa presidente. Pero ang mga suggestion mo hinahati mo yung opinion o kaisipan ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, majority, ikaw senador ka pero parang wala kang alam na mayroon ng ginawang survey yan. Ang karamihan sa mga Pilipino ayaw sa ginagawa ng China. Kaya wag mong sabihin mali yung ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos. Lalo na yung mga binubulgar, yung mga
ginagawang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga mangingisda, sa ating mga Philippine Coast Guard na naghahatid ng mga resupply ng mga pagkain doon sa Ayungin. Talaga naman, ibang tono mo, ano? Okay, pagpatuloy pa natin, pakinggan natin yung katanga ng taong ito. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng isang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Siguro ako na po. Ito, ayun pa. Huling-huli sa bibig yung unggoy. Huling-huli sa bibig itong ugok na to, no? Pagdating doon sa ginagawa daw ni BBM, dapat daw ipaliwanag sa tao. Pero dito naman sa ginagawa ni Duterte, mag-usap na lang daw, no? Wag na daw dalhin, wag na daw imbestigahan sa Senado. Mag-usap na lang daw, wag na daw iparating sa publiko. Eh ganun, ano bang naman yan? kung yung mga sekreto ni Duterte gusto mo ilihim, wag isa publiko. Pero yung plano o yung mga ginagawa ng BBM administration, gusto mo isa publiko, ipaliwanag sa publiko. Paiba-iba ka ng salita, huling-huli ka talaga na nanggugulo ka lang Okay, pagpatuloy pa natin mga kababayan. Yun lang yung sinasabi ko Pinuputol natin para mapag-usapan natin yung kanyang mga binabanggit. Hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Ayun, putulin muli natin dahil kukontrahin natin yan. Abnoy, Binoy, paulit-ulit na yan. Paulit-ulit na yan. Kahit yung Coast Guard mismo nagsasabi na nung panahon ni Duterte ay binusalan sila. Naintindihan mo ba yung binusalan? Tagalog na Tagalog yan. Huwag mong sabihin hindi mo alam yan. Ang ibig sabihin, pinatahimik sila. Quote-unquote. Hindi masyadong sinasabi sa media. May mga pambubuli nung panahon ni Duterte. Huwag mong itago yan. At kaya may mga instance o may mga pangyayari o may pagkakataon na hindi kunyari nagkakagulo, baka malamang yun na yung kasing agreement nila, no? Yung kanilang secret agreement. Pero ilang buwan lang yun, no? Makalipas ang hindi kunyari ginagalaw ang ating mga mangingisda, after mga ilang buwan, ayan na, hindi na pinapapasok, no? Hinaharangan na yung ano bang tawag doon? Yung mayroong sinasabi silang pasukan para makapangisda, at yung area na yan ay ulitin natin ay sakop yan sa ating economic exclusive zone, no? So ayan ka na naman, no? Pambubula na naman yung ginagawa ninyo na sa panahon ni Duterte walang mga sakuna, walang mga pambubuli. Kalukuhan yan, no? Ikaw lang nagsasabi niyan at si Duterte at yung mga kapanalig nyo. Okay, pagpatuloy natin. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at natawa yung senador ba talaga yan? Natawa sa sarili niyang kalukuhan Kalukuhan yan, no? Mag-usap na lang daw sa private. Pagkatandaan mo, pinag-uusapan na ngayon yung katrayduran dyan sa tinatawag na secret agreement. Kahit yung sinasabing status quo, sinabi niyang yung amo na walang naging secret agreement, pero sinabi niya rin na ang napagkasunduan nila ay status quo. So walang gagalaw, walang kung ano man. Pero
tingnan mo, status quo. So, nag-usap sila. Dahil paano mabuo yung status quo kung hindi nag-usap? Ang masama, sa status quo na yun, agrabyado tayo. Dahil ito palang status quo na to ay hindi na tayo pwedeng mag-repair. At pumayag siya. Yung naku po, ano ba naman yan? Pari-pariho talaga kayo, ano? Di ko na malaman. Ang taong bayan na nakikinig at binabalansi ang mga pinagagawa nyo, ay hindi na talaga gusto yung inyong mga ginagawa. Kataksilan yan sa ating bansa. Pagpatuloy natin, kaunti na lang to. Alaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Pero si Senate Ngayon, tapos na pala. Ganun lang mga kababayan, no? Talaga namang ibang klase. Ibang klase yung kasyungahan nitong naibuto pa man din ng mga kasamahan nating Pilipino o ng mga mamayang Pilipino. Yan na yung sinasabi natin no? Talagang mahirap kung makuha lang tayo sa pasikat, no? Makuha tayo sa kasikatan. Hindi ko naman sinisisi, wala na tayong magawa, nandyan na yan Pero sana naman yung mga bumuto dyan, next time, wag naman nating ulitin yung pagboto ng mga taong sikat lang pero wala talagang kalaman-laman ng utak, no? At ito pa, nangyari na nga itong sigalot ng China. Pumapabor pa sa China. Talaga naman sayang yung ating pera dyan. Sayang yung pinapasahod natin. Kaya ang panawagan natin, magbantay pa tayo dahil mayroon pang mga senador dyan na lalabas na magiging maka-China, magiging maka-Duterte, magiging makibuloy kahit na puro ang mga yan ay gumagawa ng kabulastugan. Okay, mag-iingat tayong lahat at ito yung si Cardo Critico, ang inyong channel. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Magpatuloy tayong magbantay para sa ating bayan. Okay, salamat.